Milyon-milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat sa magkakahiwalay na operasyon sa Mindanao. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sa ikinasang entrapment operation ng Davao City Police, sinalakay nila ang bodegang ito sa barangay Lapu-Lapu noong linggo. Pagbukas pa lang ng gate, bumungad na agad ang mga kahong may lamang smuggled o ipinuslit na mga sigarilyo. 40 kahon ng sigarilyo na nagkakahalagang higit 2 milyong piso ang nasamsam. Wala itong mga kaukulang dokumento at health warning sticker. Agad inaresto ang 2 Chinese na sangkot sa pamumuslit. Kinilala ang mga suspect na sina Shatong Pan at Si Chang Pan na parehong residente ng Davao City. Nasa kote rin ang kasama nilang Pinoy na si Alan Cosal Jr. Batay sa pagsisiyasat, galing Davao del Norte ang mga smuggled na sigarilyo. Tumanggi namang magsalita ang mga nahuli. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Republic Act 10643 o ang Graphic Health Warnings Law. Smuggled na sigarilyo rin ang nabisto ng Philippine Navy sa hinarang nitong motor bangka sa dagat malapit sa Balut Island sa Davao Occidental. Nagkakahalaga yan ng 21 million pesos. Nahuli naman ang 7 Pinoy na sakay ng bangka. Ihahatid daw sana ang mga kontrabando sa Digos City, Davao del Sur. Samantala, Bureau of Internal Revenue o BIR naman ang sumuyod sa mga bahay na ginawang imbakan ng higit 300,000 pakete ng sigarilyo at vape sa Agusan del Sur at Surigao del Sur. Aabot sa 219 million pesos ang halaga ng di nabayarang buwis ng mga nabistong kontrabando. Nalaman kasing walang BIR stamps ang mga produkto. Ayon sa BIR, modus ng mga illegal trader na gawing bodega ang mga bahay para hindi masilip ng mga otoridad. Mahaharap naman ang may-ari ng mga bahay sa paglabag sa National Internal Revenue Code. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.